Sa kwentong ito malalaman natin ang tungkol sa isang misteryosong anting-anting na tinatawag na mutya ng pag-ibig at ang sumpang dala nito. Habang nag-aaral sa Universidad ng Pilipinas, si Rina ay nadiskubre ang mga sinaunang teksto na naglalarawan ng kapangyarihan ng anting-anting na ito. Ngunit, hindi lang ito basta-basta anting-anting. May kabayaran na hindi biro. Abangan kung paano nagbago ang buhay ni Rina at kung paano siya hinarap ang mga nakakakilabot na pangyayari na dulot ng mutya ng pag-ibig. Kumusta po sa lahat ng mga tagahanga ng Pinoy Horror dyan? Ako nga pala si Rina, isang estudyante ng kasaysayan sa Universidad ng Pilipinas. Lumaki ako sa Batangas, kung saan maraming kwento ng kababalaghan ang nagpasalin-salin sa aming pamilya. Mahilig akong magbasa ng mga lumang aklat at dokumento na nagdala sa akin sa kakaibang karanasang ito. Sa probinsya, madalas na akong makipagkwentuhan sa mga matatanda tungkol sa mga alamat at mga anting-anting. Ngayon, sa Maynila, mas lumalim pa ang interes ko sa mga sinaunang kwento at misteryo ng ating bansa. Sa isang silid-aklatan ng universidad, nakaupo ako sa isang luma at alikabok na mesa, napapalibutan ng mga sinaunang aklat. Ang liwanag ng araw ay sumisilip sa mga kurtina, nagbibigay ng kakaibang ambience. Habang binabasa ko ang isang lumang teksto tungkol sa mga alamat ng Pilipinas, natagpuan ko ang isang bahagi na naglalarawan ng mutya ng pag-ibig. Ang bawat salita, hinihila ako papunta sa misteryo nito. Ang mutya ng pag-ibig ay may kapangyarihang magdulot ng malas o swerte, bulong ko sa sarili. Ngunit may kapalit na hindi biro. Naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Paano kung totoo nga ito? Ang malamig na hangin mula sa bintana ay nagbigay ng dagdag na kilabot. Dala-dala ko ang mga kopya ng sinaunang teksto pa uwi. Ang misteryo ng mutya ng pag-ibig ay nagbigay ng kakaibang kilabot at interes na may hinahandang mas malalim na kwento. Sa isang tahimik na kapehan malapit sa campus, nagpatuloy ako sa pagsasaliksik. Abala ang mga tao sa paligid, ngunit ako'y nakatuon sa aking laptop at mga kopya ng teksto. Natagpuan ko ang isang bahagi na naglalarawan kung paano ginagamit ang mutya upang makipagkasundo kay Angelo, isang kinatatakutang engkanto. Ang bawat detalye ng ritual mas nakakatakot kaysa sa nauna. Sino kaya si Angelo? Tanong ko sa sarili. Kailangan sumulat ng kahilingan sa balat ng punong balete, bulong ko. At ang pinakamalupit, kailangan italaga ang isang mahal sa buhay bilang kabayaran. Habang lumalalim ang gabi, lumakas ang pagkausisa ko. Ngunit kasabay nito ang takot na baka mayroong katotohanan sa likod ng alamat. Sa isang umagang puno ng ingay mula sa mga estudyante sa campus, nagbabasa ako ng mga balita sa internet sa aking telepono. Ang init ng araw ay nagpapalakas ng aking kaba. Isang meme ng makatotohanang kalansay ang nag-viral na may koneksyon sa pagkawala ng isang tao. Ang meme na ito ay nagbigay ng kakaibang kilabot sa akin. Ano kaya ang koneksyon nito sa mutya ng pag-ibig? Tanong ko sa sarili habang patuloy na nagbabasa ng mga komento at artikulo tungkol sa meme. Napansin ko ang mga komento ng mga tao na nagsasabing may nakita silang kakaibang nilalang malapit sa lugar ng pagkawala. Baka si Angelo nga, sabi ko sa sarili. Mas lalo akong kinilabutan. Sa aking pagsisiyasat, nalaman ko na ang kalansay ay nagmula sa isang nawawalang tao na may kaugnayan sa mutya ng pag-ibig. Ang misteryosong pagkawala ay nagbigay ng higit pang interes sa akin upang alamin ang katotohanan sa likod ng alamat. Sa bawat hakbang ng aking pagsisiyasat,
nararamdaman ko ang bigat ng misteryo na humihigop sa akin papunta sa isang madilim na katotohanan. Sa isang masikip na silid ng internet cafe, ang ingay ng mga naglalaro ng online games ay nagiging background noise lamang habang ako'y nakatutok sa aking laptop. Ang meme ay naging susi upang matuntun ko ang isang nawawalang teenager na nagngangalang Pamela. Ang kanyang mukha ay nagbigay ng lungkot at takot sa akin. Si Ken ang huling taong nagpakalat ng meme, sabi ko sa sarili habang binabasa ang mga artikulo tungkol sa kanya. Kaklase ni Pamela. Agad na kinuwestiyon si Ken ng mga awtoridad, ngunit pinalaya rin siya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Hindi ako makapaniwala na ganun lang kadali ang lahat. Habang iniisip ko ang mga sagot ni Ken, napansin ko ang kanyang mga mata na may tinatago. May alam siya na hindi niya sinasabi, bulong ko sa sarili. Hindi ito maaaring magtapos dito, bulong ko habang tinitingnan ang mga larawan ni Pamela at Ken. May mas malalim pang dahilan sa pagkawala ni Pamela. Patuloy akong naghanap ng mga ebidensya at koneksyon na maaaring magpaliwanag sa misteryo. Alam kong hindi magtatapos dito ang aking pagsisiyasat. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na ako lang ang may kakayahang magbunyag ng katotohanan. Sa loob ng aking maliit na kwarto, napapalibutan ako ng mga papel at dokumento. Doon ko natagpuan ang telepono ni Ken. Hindi ko maintindihan kung paano, pero may isang imposibleng MMS doon at mga karakter na hapon sa firmware nito. Sa una, akala ko normal lang na text, pero nang sinuri ko, may kakaibang enerhiya na lumalabas sa bawat karakter. Natuklasan ko na ang mga tekstong hapon sa firmware ay isang orasyon para sa mutya ng pag-ibig. Hindi ko maipaliwanag, ngunit bawat karakter ay parang may sariling buhay, naglalabas ng enerhiyang may gustong iparating. Ito ang nag-activate ng anting-anting, sabi ko sa sarili habang binabasa ang mga tekstong hapon, at nagdulot ng pagkawala ni Pamela. Habang iniisip ko ang mga bagong impormasyon, narinig ko ang tunog ng telepono ni Ken na may nagpadala ng bagong mensahe. Bigla akong kinabahan. Sino kaya ang nagpadala nito? Tanong ko sa sarili habang binubuksan ang mensahe. Sa bawat yugto ng aking pagsisiyasat, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na ako lang ang may kakayahang magbunyag ng katotohanan. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit alam kong hindi ako pwedeng tumigil. Sa isang madilim na sulok ng silid aklatan, natanggap ko ang mga dokumento mula sa isang hindi kilalang pinagmulan. Ang mga dokumentong ito ay naglalaman ng impormasyong nag-uugnay sa biglaang tagumpay ni Ken sa akademya at ang pagkawala ni Pamela sa mutya ng pag-ibig. Alam ng gumawa ng telepono ang tungkol sa sumpa, ngunit itinago ito, bulong ko habang binabasa ang mga dokumento. Nalaman ko rin na ang lahat ng tumanggap ng sumpang MMS ay may kaugnayan sa mga kaso ng pagkawala ng tao. Ang bawat detalye ay nagiging bahagi ng isang mas malaking palaisipan. Agad kong binabalaan ang publiko tungkol sa sumpang mga telepono. Mag-ingat sa paggawa ng mga kahilingan o pagbanggit ng mga pangalan sa mga mensahe, paalala ko sa aking huling babala. Umaasa akong matutulungan ko ang iba na maiwasan ang kapalarang sinapit ni Pamela. Ang bawat yugto ng aking pagsisiyasat ay nagbigay ng mas malalim na pag-unawa sa misteryo ng mutya ng pag-ibig at ang takot na baka ako na ang susunod na biktima. Ang kwento ni Rina ay nagtuturo sa atin na ang pagnanais ng kapangyarihan ay may kaakibat na panganib. Maraming salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga anting-anting na may sumpa. Baka kayo na ang susunod na biktima.